lang daw ay wala akong kapantay. Kaya naman sa pasiklaban ng jeepney, dito na ako sa bida. Ford Fiera, jeepney subok na. Malakas, matatag, matipid, lalo na kung diesel ang makina. Dahil sa luwang at haba, 150 pasahero ang kaya sa 10 biyahe. Walang kasing galing ang Fiera. Kung meron, Fiera din yun. Sa aking Fiera, mas okay ang kita. Oh, mga kapatid, nakita nyo yung commercial na yan. Kung ngayon gagawin yan, naku, maraming mambabas yan. Yan po si Mr. Rod Navarro. Ang standard sa hangin, super yabang. Kaya po, noong panahon niya, siya ang kinuha talagang endorser nitong Ford Fiera na yan. At naku, nag-click po yan. Sobrang dami nang bumili nung sasakyan na yan. Kung noong panahon ay nabubuhay na po itong mga buzzers, naku po, baka lalong sumikat itong si Mr. Rod Navarro. Yan po talaga ang pinoportray niya sa kanyang buhay. Yung pagiging mayabang niya, yung pagiging mahangin niya. At si Mr. Rod Navarro ay napakagaling din pong artista. Ngayon, naging radio commentator din po itong si Mr. Rod Navarro. Ngayon mga kapatid, tignan nyo po yung mga sasakyan noong araw. Kapag ka talagang ikinomersyal at ang nag-endorse ay isang magaling na artista, talagang pumapatok yan. Mayroon pa pong mga mangilan-ngilan na mga Ford Fiera na bumabiyahe siguro, no, tumatakbo pa sa ating mga lansangan. Hindi ko lamang po alam kung ito ay mga original pa ang mga makina o original pa ang mga pangilalim. Kasi ang nakikita ko noon at meron din akong ginawa dito, pero yung kanyang engine ay napalitan na ng Toyota. Diesel na. Ngayon yung kanyang mga pangilalim napalitan na rin po yun. Pero yung body, iyon at iyon pa rin. Kasi nga po, sa kapal ng mga yerong ginamit dyan, maging yung bakal, pati yung chassis, hanggang ngayon ay buong-buo pa itong mga sasakyan na to. Sumikat ng gusto ang Ford Fiera noon mga kapatid. Kaya kung meron po ditong subscriber ko, na mayroon kayong Ford Fiera noong araw, meron kayong mga pictures na naitatago nyo pa, isend nyo po sa akin dito sa ating FB page, Autorans FB page. Isasama po natin sa mga vlog ko yan at isa-shoutout ko na rin po kayo. Kasi po kahit naman ako, mahilig akong magbuo, no, mag-restore ng mga lumang sasakyan. Noong 1972, ang Ford Fiera po ay nagkakahalaga lamang ng 10,000 pesos. O mantakin mo yan. Ang isang buong Ford Fiera noon, 10,000 pesos lang ang halaga. At nung panahon na yun ay ginagamit lamang po itong pangkarga ng gulay, mga prutas, at pinanghahatid sa mga tao mula sa isang bayan, papunta sa isang bayan. Ang ride po nitong Ford Fiera, matagtag po ito. So, yung comfort, wala po talaga. Yun nga lang, nung ito ay ginamit na maraming tao ang nakasakay, nakita nila na pwede pala itong mag-hit pagdating sa public utility. Kaya po, nung panahon na yon ay naging parang isang kanta itong Ford Fiera na nag-hit siya sa chart. Maraming bumili, maraming natuwa at maraming bumili nitong sasakyan na to at ginawa itong pampasada. Lumabas naman itong si Maron at si Toyota Tamaraw. Dito nabuo yung Asian Utility Vehicle. Yung GM na Harabas, Isuzu KC20, Carco Mitsubishi Cimarron, Francisco Motors Pinoy Jeepney, at ang Delta Motors Sales Corporation, yung kanilang Toyota Tamaraw. Naglabasan yung mga AUV na yan mula nung sumikat ito pong Ford Fiera. So ibig sabihin, ito palang Ford Fiera ang nagsimula ng lahat nung maglabasan po itong mga AUV na ito. Noong 1979 mga kapatid, lumakas ang bentahan itong mga AUV na to. At nalampasan naman ngayon ni Toyota Tamaraw sa market, no, sa bentahan itong si Ford Fiera. Nagkaroon naman ng problema si Ford Fiera, nawala sila ng kaunti sa sirkulasyon at nung bumalik sila noong 1980 hanggang 1981, 1982 ay ibang itsura na po ng Ford Fiera ang inilabas nila. Parang ng kotse yung kanyang harapan, mas pinaganda. Ito namang si Toyota Tamaraw ang naiwan. Kaya po si Toyota Tamaraw nung bumalik naman siya at pinaganda na nila yung kanilang mga model units ay naging Toyota Tamaraw FX na po siya. Yan po yung labanan ng dalawa na yan, si Toyota Tamaraw at si Ford Fiera. So nung lumabas na po si Toyota Tamaraw FX, nako, ito na ang naging bukang bibig ng maraming tao. Talagang iwinasiwas niya itong si Ford Fiera, pati yung iba pang mga AUV na yun, na kasi po itong si Tamaraw FX ay naging utility vehicle na. Kaya nga po, nung araw na yun, pag sinasabing papasok ka sa school, anong sasakyan mo, mag-FX ako.
Di ba? Pero may kasabihan na rin naman siyang mga Highlander noon, mga Isuzu Highlander. Pero nakagawian na nga, ano sasakyan mo? Mag-FX ako. Puro FX, puro FX. Kahit na may mga sumasabay pang mga AUV. So, matindi ang naging pagsikat ni Toyota Tamaraw FX. Dahil nga po sa, biro mo, pagsasakay ka, naka-aircon ka na, kaya medyo nabawasan yung kita ng mga public utility jeep, itong mga driver ng jeep. Dahil nga itong mga Toyota Tamaraw FX na to, nagdamihan yan. So, pinupuno yan, 10 ang laman. Nung panahon na yon ay sumasakay ako, 1994, nandyan pa yung mga FX na yan. Ang bayad noon ay 10 piso na, mula Antipolo hanggang Cubao. So, namayagpag yan, nagpatuloy ang pag-ikot at hanggang sa nawala si Toyota Tamaraw FX at pumalit naman si Toyota Tamaraw Revo. So si Revo, binilog ng konti at gumanda na rin yung kanyang electronics, gumanda na yung kanyang interiors, pati yung exteriors. Yun nga lang, nawala din po talaga si Revo. At nakilala itong si Mitsubishi Adventure at si Isuzu Crosswind at yung Sportivo. So yan ngayon yung namayagpag naman nung nawala na si Toyota Revo. Pero nung nawala si Toyota Revo, meron silang iniwan na panlaban din naman dito kay Isuzu Crosswind, Sportivo, at dito kay Mitsubishi Adventure. At iyon na nga po si Innova. Pagpasok ni Innova, ang tinawag na po dito ay MPV, Multi-Purpose Vehicle. Kaya itong mga AUV na to, sa bagay, itong AUV na phase out sila, ito lang na mga 2018. Pero mas maaga sana yun, 2016, kasi nga humigpit na itong Euro compliant. Pero itong si Innova, 2005 nung lumabas yan, ito ngayon yung naging panlaban dito sa mga naiwan ng mga AUV na si Mitsubishi Adventure, si Crosswind Sportivo. Hindi naging patas ang labanan kasi iba talaga yung technology na meron naman si Innova. CRDI na yung kanyang engine, D4D. Samantalang ang kalaban mo ay Euro 2 lang, itong sila Sportivo, sila Crosswind. Hindi pa nga Euro 2 yung iba dun eh. Kasi ang Euro 2, nung lumabas na, yung may mga EGR na Crosswind. Pero yung mga mas mababa pang mga Crosswind at itong mga Adventure, hindi pa sila umabot sa Euro 2. Ngayon, itong si Innova, namayagpag yan hanggang sa, eto na, nawala na at na-phase out na itong mga AUV na to, si Crosswind at saka si Adventure. Pero mga kapatid, hindi ko sinabing nawala na sila sa mga kalsada. Na-phase out na lamang sila. Itong mga Crosswind at Adventure na to, ang dami. Dito nga lang po, pagpunta nyo sa shop ko, ang dami dito. Ang titibay ng mga sasakyan na to. Matitipid pa sila sa konsumo sa diesel. And yung kapag ka nasisira ito, in-overhaul mo, matipid pa rin talaga ang magagastos mo. Malaki pa rin ang matitipid mo. Samantalang itong mga modelong sasakyan, tulad nung in-overhaul namin itong mga nakaraan, nag-overhaul kami ng Chevrolet, at ngayon may in-overhaul kami ng Strada, Mitsubishi Strada. Sa pyesa pa lang kulang-kulang 100,000 na. Itong mga Crosswind na to, kahit ito ay bilan mo ng mga original na parts, mga Isuzu talaga, hindi ka pa aabot doon sa presyuhan na yon. Madali lang gawin. Tapos hindi masyadong malaki ang gastos ng mga may-ari. Matipid din naman sila sa fuel. At mapapakinabangan mo rin kung paano nananakbo yung ibang mga sasakyan, ganun din siya. Hindi mo nga lang talaga maiko-compare sa power at yung itsura sa loob. Siyempre, iba na talaga ang technology ng mga bagong sasakyan. Pero, itong mga nagagawa namin dito ng mga modernong sasakyan, na ilang taon pa lang, 5 taon, 4 na taon, o siguro yung pinakamatanda, 10 taon. Ang dami na namin pinalitan ng fuel pump, pinalitan ng mga injectors, in-overhaul ng mga makina, daan-daan libo ang nagagastos, nagpalit ng bagong transmission, 100,000 na naman ang nagastos. Kung hindi ka talaga mayaman, kung hindi ka mapera, hindi mo na maipapagawa. Ngayon, ang nangyayari, yung mga merong ganyang mga sasakyan na nasira na alam nilang may problema na, nanggaling na dito sa amin. Sabi ko, sir, ganito gagawin mo. Ito ang problema niyan, may sira na ang transmission niyan. Ang naiisip tuloy nila, ibenta na lamang kahit sira. Ganun ang mangyayari. Ngayon, ikaw naman, makakabili ka ng sira, makakabili ka ng mas malaking gastos, makakabili ka ng sakit ng ulo. Kaya ako, itong mga sasakyan na kapag nagdaratingan dito sa amin, itong mga customers namin na may Crosswind, may Adventure, no, may mga lumang sasakyan, mga D-Max na luma, mga L300, mga high-ace ba na hindi naman yung mga modelo na, talagang sabi ko, alagaan nyo na lang. Kasi kapag ka binili mo, itong mga
modelong sasakyan, halimbawa 2010 pataas, nako, napakalaki ng gastos kapag ka nasisira. Since 2010 yun, talagang nasa yun na yung panahon kung kailan siya masisira. Ngayon, pagbili mo ng mga pyesa, kung yan ay ginagawa na, napakalaking gastusin. Meron nga po akong ginawa dito mga kapatid Toyota Fortuner 2006 model. Pinakalibrate sa amin yung mga injectors, yung apat. Siyempre, bago mo i-calibrate yun, tatanggalin mo muna. So may labor kami sa dismantling, sa pull down ng mga injectors, tapos kinalibrate ni Chip. So sa madaling salita, gumastos siya ng kung magkano lang naman. Pero alam niyo po ba mga kapatid, yung presyo ng injector, wag na magalit yung presyo ng injector sa 35,000 ang sabi po ng customer. So kung iyon ay apat na injectors, 35, 70, 140,000 po yung apat. Ngayon sabi ko, sir, magkano yung kabit? Sabi daw ay 30,000. 140 plus another 30,000, 170,000. Kakayanin mo ba yon? Nabili nga lang doon yung segunda mano yung Fortuner na yon. Yun nga lang, sa kanya na bumagsak yung problema. Nung tumawag kasi siya sa akin, sabi ko, sir, kung kaya naman na i-calibrate natin at ako na ang mag-recondition ng iyong injectors, hindi ka aabot sa ganun. At kung sakali naman na talagang sira ang injector, magsa-surplus ka na lang. Nandiyan naman si Mr. Ariel Sonorio at si Miss Rupa, yung MC2 Auto Supply diyan sa Laguna Street. Malaki ang tulong nila. Nakakakuha tayo ng mga magagandang mga injectors para ipalit diyan sa mga nasira nyong injectors. Pero alam niyo po ba, sa awa ng Diyos, yung apat na injectors niya, marumi lang. Wala pong problema. So, inayos namin, nilinis namin, nirecondition namin, at yun, nakauwi na po yung may-ari ng Fortuner na yon. May magandang nangyari dito sa Isuzu Crosswind. Kasi si Isuzu Crosswind, yung Isuzu Travis naman, ay 4JA1 din ng makina, ginawang Euro 4. Ililipat mo lang ngayon itong wiring harness ni Travis, pati yung makina, lahat ng mga nandoon, upgrade mo na itong lahat ng mga crosswind na yan na tumatakbo dito sa ating mga lansangan. Si Mitsubishi Adventure, ang magiging problema naman, yung makina na in-upgrade ni L300, yung mga 4N40 na yan, mga kapatid, hindi kasya doon sa mismong engine bay ni Mitsubishi Adventure. Pwedeng pagkasahin, kaya lang masyadong magiging masikip. Pero hindi ko rin kasi gusto yung engine na yon. Kasi kapag ka na-overheat mo dahil sa aluminum ang kanyang block, nagkakaroon talaga ng maraming problema. Kaya ang medyo namamayagpag ngayon na magtagal ay itong si Isuzu Crosswind. Yun namang mga lumang Tamaraw, may naibenta ako nito nung nakaraang taon. Naku, paborito ito sa Mindanao. Kaya kung meron po kayong mga Tamaraw na gusto nyong ibenta, mga kapatid, meron pa kayong original na Tamaraw, yung luma pa talaga, yung 1978 models na yan, binibili yan ng mahal dyan sa Mindanao. May naibenta ako, 2. Kaya i-keep nyo yan, gustong-gusto yan ng mga kapatid nating Muslim dyan sa Mindanao. Huwag nyong pabayaan na mabulok yan, mabibili po yan. So mga kapatid, ang gusto ko lang sabihin dito, yung mga lumang sasakyan na yan, kung talagang gusto nyong i-keep yan, at gagastos kayo, kung ako tatanungin nyo, i-keep nyo. Kasi kung bibili nyo naman tong mga sasakyan na segunda mano, halimbawa, Toyota Fortuner or Montero na halagang 600,000, 500,000, yan yung mga model ng 2008, 2009. Mga 500, 600,000 pa yan. Tapos pumutok sa'yo yung problema na 4 na injectors, fuel pump, SCB, lahat, yung mga sensors niyan. Sa'yo na ba natapat, pati yung top overhaul, yung general overhaul mo, daig mo pang bumili ng crosswind. Sa presyuhan po niyan kapag kaiyan ay nasira. So hanggat hindi pa nagkakaroon ng phase out at meron ka pang nabibiling pyesa para i-keep mo yung mga luma mong sasakyan, tiyagain mo na yan. Ngayon kung talagang bibili ka ng sasakyan, ito na lang po ang advice ko. Bilin mo na yung brand new na dumating man ng phase out, hindi ka madadamay. So ano yung mga brand new na yan? Ayan nga, darating ang electric vehicle, darating yung mga, nandyan na ang mga hybrid, nandito na pala ang mga electric vehicle. At yan nga yung nakaporma na. Yan na yung plano sa buong mundo. Kaya kung bibili ka talaga ng sasakyan, kung may pera ka naman, mag-brand new ka na. So hindi ako magbibigay ng mga modelo na bibilin mo kasi marami naman nagre-review dyan eh. Kaya nga po, wala nang mga artistang nag-endorse ngayon. Tulad nung Toyota Tamaraw,
Nung panahon ng Toyota, yung basketball team, sila Jaworski, sila Arnaiz, Ramon Fernandez, sumakay sila dun sa Toyota Tamaraw na yun. Siguro isang dahilan din yung kaya tinalo naman nitong Toyota Tamaraw itong Ford Fiera ni Mr. Rod Navarro. Nung panahon na yon, sa TV lang nakakapanood, walang internet dito sa Pilipinas, walang YouTube. Matagal pa bago nagkaroon talaga. So noon, kung sinong may magaling na endorser, kung sino yung mas sikat na endorser, mga kapatid, yun talaga ang mamamayagpag pagdating sa bentahan. Kaya si Toyota Tamaraw, nung sakyan ng grupo na Toyota basketball team, nako, namayagpag po yan. Kaya lang, kung papasok si Crispa Redmanizer, wala, t-shirt naman ang binebenta nun eh. Hindi naman sasakyan. So, nung araw yan, mga commercial, si Gabby Concepcion, Mega Motion. Ayan, Mr. Tan. Naabutan ko pa po yan, si Mr. Tan, siya ang nagpintura ng galan ko noon sa Mega Motion. Mga kapatid, total, napag-usapan natin itong mga endorser na to nung araw, yung mga commercials nung araw. Ano ang TV commercial na sumasagi sa isipan mo na pwede nating pag-usapan, i-comment mo dito at sino yung artista doon sa commercial na yon? Meron mangilan-ngilan yung commercial ng Technogas, commercial ng Cutix, yung Caronia, commercial ng Sunny Orange, I love you, the lemon grapes. Mga ganyan. Yung mga commercials na yan, pag-usapan natin dito, maglibang lamang po tayo. Mga kapatid, ilang araw na lang po ay nandoon na tayo sa Manila International Auto Show. Yun nga po yung MIAS, dyan sa SMX. Magkita-kita po tayo doon. Kami po ay nandoon ng Saturday. Kasama po kami ni Repsol. Nagpapasalamat po ako sa inyo mga kapatid sa patuloy nyo pong panonood ng aking mga vlogs. Sana po nakakatulong po ako at kung mayroon po kayong mga tanong, mga inquiry or gusto nyo po direkta na sasagutin ko yung mga problema ng inyong mga sasakyan, kapag po kayo ay nag-comments dito po sa comment section ng mga vlogs, mga kapatid, ilagay nyo po yung modelo ng sasakyan nyo, pati yung taon at kung ano po talaga yung mga nagiging problema nyo. At yan po ay pipilitin kong sagutin ora mismo kapag po yan ay nabasa ko na. Mga kapatid, magandang gabi at magandang araw po sa inyong lahat.